Hello, good morning po sa inyong lahat. Dalawang topic po tayo ngayon. Una, BBM natakot sa INC, sa Iglesia ni Cristo. Dahil nagpalabas po yung kanyang bataan ng statement, si John Vic, nilinaw na walang arrest warrant kay Marcoleta. Dahil wala pa palang naisasampang kaso dito. Bakit nagpapalabas ng statement ngayon si Bongbong Marcos? Diyan kay John Vic Remulla. Dahil ba natakot si BBM sa pahayag ng INC? Meron kasing kamakailang pahayag ang INC. Dahil pinapakalat nila si Marcoleta makukulong Natakot ba si Bongbong Marcos? Alam nyo, takot talaga si Bongbong Marcos sa people's power. Napapansin ko yan sa mga nakaraan. Ang gusto niya humupa yung galit ng taong bayan. Ginagawa nila ng paraan. Tapos mangwawalang ya na naman. Pag humupa na, kumalma na. Mangwawalang ya na naman. Wawalang yain na naman ng bansa at ang taong bayan. So ganyan nakikita ko yung diskarte ni Bongbong. Takot pag nag-aalma na, umaalma na yung taong bayan. At ikalawa po natin topic, si Ginang Hontiveros. Mukhang desididong-desidido na tumakbong president sa 2028. Yan po ang ating pag-uusapan. Pero bago yan, pakilike po muna itong video ito. So, dito po sa statement ni John Vic, nilinaw na walang warrant o arrest warrant laban kay Sen Marcoleta. Walang kasong isinampa laban sa kanya para magkaroon ng warrant. Kailangan siyang sampahan ng kaso sa Sandigang Bayan. Wala akong alam na ganitong kaso na isinampa. So, wala pa raw isinasampa. Wala pa. Hindi natin alam. Unpredictable naman itong kilos ng gobyerno Si Martin Romualdez, in-announce na ng ombudsman na mastermind. Tapos hanggang ngayon, layang-laya pa rin. In-announce nyo na mastermind, tapos hindi nyo kasuhan. Ito yung huling sinabi ni Boying Remulla, kung saan hindi raw siya makakuha ng suporta ng mga congressman. Walang gustong makipag-coordinate sa kanya laban kay Martin Romualdez. Kaya itong kaso na sana isasampa kay Martin Romualdez, wala na. Kinalimutan na. So, iba yung sinasabi, no? Biglang nag-iiba yung ginagawa. Ganon din kay Villanueva. Si Villanueva, hinug na raw yung kaso sa kanya. Tapos, nung lumipat na sa Soto Group pa rin yan Si Soto pa rin ang nasusunod dyan Si Soto pa rin ang leader dyan, hindi si Sherwin Gatchalian. Ginamit lang yan si Sherwin. So, dito kay Soto Group, nung lumipat si Villanueva, ayan. Yung hinog, parang nagiging hilaw na ulit. Or nabulok na. So, nag-iiba po yung mga ginagawa ng administrasyon. Kaya unpredictable. Kung saan sila papabor, doon sila pupunta. Kaya itong administrasyon nagpalabas ng statement tungkol kay Senator Marcoleta dahil nga nagpahayag ang Iglesia ni Cristo kamakailan. Ito, we are one. Mangyari na mangyari sa buhay at kamatayan, kaisa kami ng pamamahala. Yung pamamahala ng INC. So, matapang na statement po itong binitawan ni Eduardo Manalo. At meron pa siyang kinote na mga Bible verses. 1 Corinto 12 to 25 to 27. Ayan yung mga quote. So, hindi na natin babasahin. Pero, matapang na pahayag ito. Kaya, parang nag-alala si Bongbong Marcos. Or hindi lang nag-alala, baka natakot. Kaya, sinabihan si John Vic na, maglabas ka nga ng statement, sabihin mo, hindi aarestuhin si Marcoleta. Ayan, no? Yan po. Ngayon, ito pong kaso ni Marcoleta,
Sa election code po ito sa COMELEC. Kaya COMELEC po ang dapat lumutas nito. Dahil jurisdiction ito ng COMELEC. At dahil nga na may umangal na, may nagreklamo at dininig ito ng NBank ng COMELEC at dismiss na po, opo, itong kaso ni Marcoleta. Dinismiss na po yan. Kaya lang wala silang makita na korupsyon kay Marcoleta. Wala silang maisip na maikaso para mapatahimik si Marcoleta. Ito, bubuhayin nila yung dinismiss na kaso. Parang yung kaso ni Kibuloy na dismiss na rin po. Pero ayan, binuhay nila at naipakulong nila si Kibuloy. So ito, palagay ko natakot. Natakot si Bongbong Marcos. Kaya nagpahayag si John Vic Remulla. Okay, punta na po tayo dito kay Ginang Hontivirus. Ito yung sabi niya. Maraming salamat sa mga nag-express ng ganong confidence sa akin. So I am seriously considering it running for president in 2028. Pero wala namang problema dyan. Gusto nga natin na magsitakbuhan sila lahat Tumakbo na kayo para mahati-hati yung boto. Mas pabor po yan kay Vice President Sara Duterte. Pero may mga katanungan po tayo. Mga ilang piraso lang, no? At nananawagan tayo sa media, social media. Alam nyo yung mga media, mga journalist, reporter, anchor. Palagi nyo namang nai-interview si Ginang Hontivirus. Gusto lang natin mag-raise ng question. Paano kung ikaw na ang presidente, Ginang Hontiveros? Anong gagawin mo sa flood control corruption? Yan ang number 1 tanong. Pag ikaw na presidente, anong gagawin mo? Ngayon pa lang, hindi ka na namin marinig, binging-bingi, piping-pipi ka pagdating sa flood control corruption. So, anong gagawin mo pag ikaw na presidente? So, yun, napaka-importanteng tanong po niya. Pero parang wala tayong nakikitang may gagawin si Hontivirus dahil according kay Katunying, meron din siyang insertions na 3 billion. Malaking halaga po yun. Malaking halaga. At anong gagawin niya sa PhilHealth? May issue rin siya sa PhilHealth. Nagkakaletse-letse ngayon ang pamamalakad sa PhilHealth. Yung 24-hour policy. Ang dami pong mga nagre-reklamo. 2 dekada silang naguhulog nung nagkasakit. Wala man lang napala sa PhilHealth. Napakasaklap. So, anong problema? Implementation. Kahit marami ka ng batas at marami ka pang ginagawang batas dyan sa Senado, sa Kongreso, pagdating sa implementation, kung ayaw naman ibalik sa taong bayan at kung sila ay magnanakaw ng magnanakaw, wala rin pong mai-implement. Hindi rin po mai-implement yung batas na, yung naka-earmark na, sementado na, gagalawin pa rin para manakaw. Wala rin po. Nasa implementation. Nasa presidente pa rin po. So, number 2 natin tanong. Ano naman ang gagawin ni Risa Hontiveros pagdating sa CPP, NPA, NDF? Insurgency. Alam naman natin, si Ginang Risa Hontiveros ay leader ng Akbayan. May napapanood tayong mga video ng Akbayan. Nasa bundok, may mga hawak na Armalite. Ikaw ang leader ng Akbayan. Opo, hindi naman to liberal party. Inampon lang to ng liberal. Ang talagang party niyan ay Akbayan Party List. So, anong gagawin sa CPP, NPA, NDF? Palalakasin? Naturing ang kalaban ng gobyerno? Palalakasin niya ang armas ng Akbayan sa bundok?
O yan, kaya nananawagan tayo sa media, journalist, anchor, mga commentator sa radyo, reporter. Itanong po ninyo, masyado naman kasi kayong bias kaya halos lahat kayo sinasabihan na bayaran. Itanong ninyo, palagi naman nagpapa-interview si Risa Hontiveros, pero napakaingat nyo magtanong. Alam na natin, may sobre kayo, no? Kung ano lang yung nakasulat na ito lang itatanong nyo, yan lang itatanong nyo, wala nang iba. Ayan ang hirap. Mga bayaran kasi kayo, mga media kayo. So, number 3. Doon po sa foreign policy. Alam naman natin si Risa Hontiveros, tuta ng Amerika. Hate na hate niya ang China. So, anong magiging foreign policy ni Risa Hontiveros? According sa Constitution, ayan pag naging presidente ka, susumpa ka to protect the Constitution. According sa Constitution, kailangan ang policy natin independent. Wala tayong kinakampihan. Kaya naman sila kumakampi sa Amerika. Meron silang dollar yung mga dean, mga dating justice, lahat yan nababayaran. Siraan ninyo ang China, awayin ninyo ang China, magpalabas kayo ng propaganda laban sa China. Ang US Embassy mayroon binibigay. O kaya naman direkta kay President Marcos binibigay. Yung mga bataan na lang ni President Marcos ang namumudmod. Kailangan niya ng maraming bunganga na mag-ingay laban sa China. It's a matter of money. Pera-pera talaga. Pera-pera po talaga. So, papaano kung maging president ka? Ginang Hontiveros. Anong policy? So, yan. Tutak ng Amerika. Kaaway ng China. Anong mga naging masama? Masamang nangyari sa Pilipinas nung inaway natin ng China? Unang-una, wala nang dumadalaw o kaunti na lang ang mga dumadalaw na taga-China. Ganon din sa Korea. Kaunti na lang din po ang dumadalaw na Korean dito sa bansa. Dati, ang daming Koreans dito. Yung mga Korean restaurant, ramdam nila humina sila dahil kaunti ang turistang Koreans. So, kumbaga, ina-advise yan ng mga presidente ng gobyerno nila na mag-ingat kung pupunta kayo ng Pilipinas. Kapag may mga ganong advisory, ay teka muna, ba't tayo pupunta ng Pilipinas? Wag na lang muna. Doon muna tayo sa ibang bansa. So yan ang nangyari. Yan ang naging masamang epekto sa pag-away natin sa China. At marami pang iba. Marami pa pong iba. Kaya nga independent policy under the Constitution para makinabang tayo sa lahat ng bansa. Huwag natin awayin, makipagkaibigan tayo. Of course, kung tayo'y aawayin, siyempre kailangan naman natin ipagtanggol ang ating bansa. Pero kung hindi naman tayo inaaway, dapat lang na makipagkaibigan tayo. Kung may dispute dyan sa dagat na yan, hindi lang naman China ang kalaban natin na nagkiklaim. Mayroon ding Malaysia, Indonesia, ano pa ba dyan? May mga ibang bansa, Vietnam, na nagkiklaim din. So, kung sasabihin natin na awayin na lang natin ang China, hindi tayo makipagdialogo, mali. Pero, yan po ang ginawa ng Marcos administration. Pero, bandang huli, ayun, nakikipag-usap din sa China. Nakikipag-usap din siya sa China. Ganon din ang naging ending. Dialogo. Bakit? Wala nang ambon, wala nang ulan ng dollar.
Baka ganon. Wala na eh. Wala nang nagbabayad. O, makipag-usap na tayo sa China. Pera, pera. Ganon po yan. So, yan lamang po muna sa ngayon. See you po next time. Ay, huwag kalimutan mag-like dito po sa video ito. Salamat!